Habang nasa Mileto si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano akong namuhay noong kasama pa ninyo ako, mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. Alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay para sa inyong ikabubuti, na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. Pinaalalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon, alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kaniyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na tungkol sa kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya.